Naisip niyo na ba kung bakit baliw na baliw ang mga tao sa ginto? Isinusuot natin ito, itinatago sa anyo ng mga bar, at dahil dito, maraming digmaan ang sumiklab at mga imperyo ang bumagsak. Pero paano kung ang pagkahumaling nating ito ay nakaukit na pala sa ating mga gene? Paano kung nilikha tayo para sa iisang layunin lang, ang magmina ng ginto? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-intriguing at kontrobersyal na teorya tungkol sa pinagmulan ng tao. Babalik tayo libu-libong taon sa nakaraan, sa sinaunang Mesopotamia, sa mga clay tablets ng mga Sumerian. Malalaman nyo kung bakit kinailangan ng mga misteryosong Anunnaki ang mga tao. At pangako, ang kwentong ito ay babago sa inyong pananaw tungkol sa mga sinaunang mito. Isa itong napakalaking kasaysayan na parang science fiction, pero marami ang naniniwalang ito ang ating tunay na pinagmulan. Kaya naman, maupo ng maayos at ipikit ang inyong mga mata. Dito na nagsisimula ang ating kwento. Pagkatapos nito, i-comment nyo kung sang-ayon ba kayo na tayo ay isa lamang successful experiment o kung may iba kayong interpretasyon sa mga sinaunang tekstong ito. Para maintindihan ang lahat, kailangan nating maglakbay sa lambak ng mga ilog Tigris at Euphrates. Diyan, sa lupain na tinatawag nating Iraq ngayon, sumibol ang sibilisasyon ng mga Sumerian mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas. Napakaraming pamana ng mga Sumerian, mga lungsod, batas at astronomiya. Pero ang pinaka-importante ay ang milyon-milyong clay tablets na iniwan nila. Sa mga tablet na ito, nakasulat ang kanilang mga mito, kung saan ang mga pangunahing tauhan ay ang mga Anunnaki. Ang ibig sabihin ng salitang Anunnaki ay simple lang, sila na bumaba mula sa langit patungo sa lupa. Ayon sa mga teksto, sila ay mga Diyos, mga makapangyarihang nilalang na namuno sa mundo. Noong ika-20 siglo, binigyan ng manunulat na si Zecharia Sitchin ng kakaibang interpretasyon ang mga tekstong ito. Sinabi niya na ang mga Anunnaki ay mga alien mula sa planetang Nibiru. At kahit hindi ito tinatanggap ng opisyal na siyensya, hindi pa rin nababawasan ang pagiging kapanapanabik ng misteryong ito. Himayin natin ang alamat na ito ng dahan-dahan. Simulan natin sa pinakaumpisa. Isipin nyo ang isang dambuhalang planeta na tinatawag na Nibiru. Ayon sa mga alamat, umiikot ito sa ating araw sa isang napakahaba at kakaibang orbit. Dito naninirahan ang mga Anunnaki, isang lahi na napakaabante, matalino at bihasa sa teknolohiya. Pero hinarap nila ang isang malaking krisis. Ang atmosfera ng kanilang planeta ay nagsimulang masira. Nawawalan sila ng init at ang radyasyon mula sa kalawakan ay unti-unting pumapatay sa lahat ng may buhay. Kailangan nila ng proteksyon at nakahanap ng paraan ang kanilang mga siyentipiko. Kailangan nilang magsabog ng pino at maliliit na partikulo ng ginto sa kanilang atmosfera. Ang ginto kasi ay napakagaling mag-reflect ng radyasyon at kayang magpanatili ng init. Ang problema, halos wala ng ginto sa Nibiru. Kaya naman, hinalughog nila ang kalawakan hanggang sa makakita ang kanilang mga radar ng malaking deposito ng ginto. At saan nila ito nahanap? Sa ikatlong planeta mula sa araw, dito mismo sa ating daigdig. Para mas madaling intindihin, isipin nyo ang mga tao ngayon na nagbabalak magmina sa mga asteroid para sa mga bihirang metal na ginagamit sa ating mga smartphone. Ganon din ang ginawa ng mga Anunnaki, pero ang layunin nila ay mas mahalaga, ang iligtas ang kanilang mundo. Binabasag nito ang kaisipan na ang mga Diyos ay bumababa lang mula sa langit
para maghari. Minsan, kailangan lang talaga nila ng resources. Sila ay mga cosmic miners na napadpad dito para sa isang trabaho o misyon. Mabilis na nabuo ang ekspedisyon. Inihanda ng mga Anunnaki ang kanilang mga sasakyang pangkalawakan para sa isang mahabang paglalakbay patungo sa daigdig. Pinangunahan ang misyong ito ni Enki, isang henyong siyentipiko at ang itinuturing na punong inhinyero at biologo ng kanilang lahi. Hindi naging palakaibigan ang daigdig sa kanilang pagdating. Isa itong mailap at primitibong mundo kung saan naglipana ang mga mababangis na hayop at napakalupit ng klima. Ang una nilang ginawa ay magtayo ng base, ang kauna-unahang lungsod sa mundo na tinawag nilang Eridu. Matatagpuan ito sa pinakatimog na bahagi ng Mesopotamia. Ang ibig sabihin ng pangalang ito ay tahanan sa malayo. Nakakaantig ng puso, di ba? Matapos magtagumpay na makipag-ugnayan sa kanilang planetang Nibiru, binalangkas nila ang plano para sa isang malawakang pagmimina. Ngunit ang mga matataas na Anunnaki ay hindi mahilig magparumi ng kanilang mga kamay. Kaya naman, nagsama sila ng mga mas mababang Diyos para sa mga mabibigat na gawain. Sila ang tinatawag na mga igigi, ang kanilang working class. Kung ihahalin tulad natin sa buhay ngayon, ang mga Anunnaki ang nagsisilbing mga top manager at arkitekto ng korporasyon, habang ang mga igigi naman ang mga simpleng construction worker at minero. Sila ang nakatalagang gumawa ng lahat ng mabibigat at maruruming trabaho sa banyaga at mapanganib na planetang ito. Ang buhay ng mga nakababatang Diyos na igigi sa daigdig ay isang ganap na bangungot. Ipinatapon sila sa Timog Africa, sa isang pook na tinatawag nilang Abzu, ang lugar kung saan matatagpuan ang pinakamayayamang deposito ng ginto. Ang kanilang trabaho ay isang tunay na kalbaryo. Kinailangan ng mga igigi na tibagin ang matitigas na bato para gumawa ng mga tunel, maghukay ng mineral at maglinis ng mga ito. Paulit-ulit, araw-araw, taon-taon. Patuloy ang paghiling ng mga Anunnaki ng mas marami pang ginto dahil ang kaligtasan ng Nibiru ang nakataya. Walang pahinga, walang bakasyon. Ayon sa alamat, ang mabigat na parusang ito ay tumagal ng 40 panahon na ayon sa ilang mga mananaliksik ay katumbas ng daan-daang libong taon sa Earth. Dahil dito, nagsimulang magreklamo at mag-alsa ang mga igigi. Bagaman sila ay mga Diyos, itinuring silang parang mga karaniwang alipin. Namimilipit sila sa pagod at hirap. Dito natin mabubura ang maling akala na ang buhay ng mga Diyos ay laging puno ng tamis at kaginhawaan. Ang mga Diyos ng Sumeria ay tagaktak din ang pawis sa mga minahan, may hinanakit sa kanilang mga nakatataas, at isinusumpa ang kanilang trabaho. Sa madaling salita, katulad din natin sila. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang tensyon. Ang puot ay unti-unting namuo sa madidilim at masisikip na ilalim ng Afrika. Isang unos ang hindi na mapipigilan. Isang araw, sumabog na ang galit ng mga igigi. Nangyari ito nang bumisita si Enlil, ang kapatid ni Enki, at ang tumatayong pinakamataas na pinuno sa mundo. Kilala si Enlil bilang isang malupit at napakahigpit na lider. Dito na nagpasya ang mga igigi na magwelga. Ito ang itinuturing na kauna-unahang revolusyon ng mga manggagawa sa buong kasaysayan. Ipinagahagis nila ang kanilang mga piko sa apoy at sinunog ang lahat ng kanilang kagamitan. Iniwan nila ang mga minahan at sabay-sabay na sumugod sa palasyo ni Enlil. Kinubkob nila ang kanyang tahanan sa kalagitnaan ng gabi
habang isinisigaw ang kanilang hiling na wakasan na ang kanilang kalunos-lunos na pagtatrabaho. Hindi makapaniwala at natakot si Enlil. Hindi niya inaasahan ang ganitong klasing pag-alsa mula sa kanyang sariling mga tauhan. Agad siyang humingi ng saklolo kina Enki at sa dakilang pinunong si Anu. Kritikal na ang sitwasyon. Ang ginto ay kailangang-kailangan para sa kaligtasan ng Nibiru, pero imposibleng pilitin ang mga igigi sa pamamagitan ng dahas. Masyadong marami sila. Maihahambing ito sa isang pag-aalsa sa loob ng barko sa gitna ng malawak na karagatan. Hindi makakapaglayag ang kapitan kung wala ang kanyang mga tripulante, at ang mga tripulanting ito ay ayaw nang sumunod. Nagkaroon ng malaking problema at tuluyang natigil ang produksyon ng ginto. Dahil sa pag-aaklas ng mga nakabababang Diyos, nanganib ang kinabukasan ng buong Nibiru. Ano na ang susunod na hakbang? Isang kagyat na pagpupulong ng dakilang konseho ng mga Diyos ang ipinatawag. Nagtipon ang mga Anunnaki upang lutasin ang lumalalang problema. Iginiit ni Enlil na dapat parusahan ang mga pasimuno ng rebelyon. Nais niyang gamitan ng dahas ang pag-aalsa. Ngunit alam ng ibang mga Diyos na tama ang mga igigi. Talaga namang hindi na makatao ang hirap ng trabaho. Tinanong ng kataas-taasang Diyos na si Anu si Enki, mayroon bang ibang solusyon? Sino na ang magmimina ng ginto kung wala na ang mga igigi? Dito na nagmungkahi ang henyong si Enki ng isang tila baliw na plano. Sinabi niya na ang manggagawang kailangan nila ay narito na mismo sa daigdig. Kailangan lang silang paunlarin ng kaunti. Ang tinutukoy ni Enki ay ang mga primado, ang mga hominid na naninirahan na noon sa planeta. Malalakas sila at matitibay, ngunit kulang sa talino upang sumunod sa mga utos o gumamit ng mga komplikadong kagamitan. Iminungkahi ni Enki na likhain ang Lulu, isang simpleng manggagawa. Plano niyang pagsamahin ang esensya ng mga Diyos at ng mga nilalang sa mundo. Binabasag nito ang tanyag na paniniwala na ang tao ang rurok ng paglikha. Sa bersyong Sumerian, nilikha lamang tayo bilang murang lakas paggawa, bilang mga biological robot para sa mga maruruming gawain. Sinalubong ng pangamba ang mungkahi ni Enki. Takot ang mga Diyos na galawin ang takbo ng kalikasan, subalit wala na silang ibang mapagpipilian. Kung walang ginto, tuluyang maglalaho ang Nibiru. Kaya naman, binigyan ng konseho ng green light ang eksperimento. Sa isang laboratorio sa Africa, nagsimulang kumilos si Enki. Kasama niya si Ninhursag, ang pinakadakilang diyosa ng pagpapagaling at isang eksperto sa medisina at genetika. Sinimulan nilang paghaluin ang tinutukoy sa mga sinaunang teksto bilang putik ng daigdig at dugo ng isa sa mga Diyos. Para sa mga naniniwala sa teorya ng paleo-contact, ito ay malinaw na paglalarawan ng genetic engineering. Ang putik ay ang DNA ng mga sinaunang tao sa lupa, habang ang dugo ng Diyos ay ang mismong DNA ng mga Anunnaki. Isipin niyo ang mga modernong breeder. Pinaghahalo nila ang ligaw na puno ng mansanas sa isang espesyal na uri para makagawa ng punong matatag sa ginaw, pero may malalaki at matatamis na bunga. Ganon din ang ginawa ni na Enki at Ninhursag. Ang layunin nila ay makalikha ng isang nilalang na kasing lakas ng unggoy, pero may talinong sapat para humawak ng piko at magtrabaho sa minahan. Isang masunuring alipin. Dito na nagsimula ang mahaba, komplikado at mapanganib na mga eksperimento. Hindi naging madali ang landas patungo sa tagumpay.
Hindi isang mabilisang milagro ang paglikha sa tao. Dumaan ito sa mahabang proseso ng paulit-ulit na pagsubok at mga pagkakamali. Detalyadong isinalaysay sa mga sinaunang kasulatan ang mga kabiguang ito. Sininhursag ang nagdalang tao sa mga unang embryo, ngunit ang kinalabasan ay sadyang nakapangingilabot. May mga isinilang na may malalalang kapansanan. Ang iba ay hindi maigalaw ang kanilang mga kamay. Ang iba naman ay bulag, habang ang iba ay may mga depektibong organo na naging sanhi ng kanilang agarang kamatayan. Binabanggit din sa mga alamat ang mga nilalang na may katawang leon ngunit may ulo ng tao, o kaya naman ay mga taong may mga kuko ng hayop. Pag-isipan natin ito ng mabuti. Maaaring ang mga kwento tungkol sa mga centaur, minotaur, at griffin ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Posibleng ito ay mga alingawngaw ng alaala mula sa mga bigong eksperimento sa gene ng mga Anunnaki. Ang mga kakaibang nilalang na ito ay gumala sa mundo at maging ang kanilang mga tagalikha ay natakot sa kanila. Nadismaya si Enki, pero hindi siya sumuko. Paulit-ulit niyang itinuwid ang formula at binago ang bawat sukat. Alam niyang hindi pa niya natatagpuan ang perpektong balanse. Ang nilalang na nais niyang likhain ay dapat sapat ang talino para sumunod sa utos, pero hindi sapat na matalino para mag-alsa gaya ng ginawa ng mga igigi. Ang balansing ito ay napakasilan at napakahirap makamit. Sa wakas, nagtagumpay din sila. Matapos ang mahabang panahon, nagbunga ang laboratorio ni Enki ng isang perpektong resulta. Isinilang ang isang tapat at mahusay na manggagawa. Sa mga sinaunang kasulatan, tinawag siyang Adamo. Pamilyar na pangalan, hindi ba? Dito nga nagmula ang pangalang Adan na kilala natin sa Biblia. Ang kahulugan ng salitang Adamu ay nagmula sa lupa o pulang putik. Ang nilalang na ito ay kamukha mismo ng mga Anunnaki, ngunit mas maliit ang kanyang pangangatawan. Wala na rin siyang makapal na balahibo tulad ng mga unggoy. Napakalakas ni Adamo. Kaya niyang magtrabaho sa loob ng mga minahan maghapon nang hindi napapagod. Nakakaunawa siya ng mga komplikadong utos, at ang pinakamahalaga sa lahat, ganap siyang masunurin sa kanyang mga tagalikha. Para sa kanya, sila ay mga makapangyarihang Diyos. Dahil dito, gumaan ang loob ng mga igigi. Naalis na sa kanila ang mabigat na pasanin ng manu-manong pagtatrabaho. Nakuha na rin ng mga Anunnaki ang ginto at mahahalagang metal na kailangan nila. Isipin nyo na lang, para itong isang pabrika kung saan ang mahihirap na trabaho ay biglang pinalitan ng mga perpektong robot. Tumaas ng husto ang produksyon at wala nang narinig na reklamo. Higit sa inaasahan ang tagumpay ng eksperimento ni Enki. At dito na nga nagsimula ang kasaysayan ng sangkatauhan. May mga bagong manggagawang ipinadala sa mga minahan ng Abzu. Hawak ang kanilang mga piko at pala. Mabilis na umusad ang pagmimina ng ginto sa paraang hindi pa kailanman nakikita. Regular na bumibiyahe ang mga karavan ng mahahalagang metal patungong Nibiru hanggang sa tuluyan ng mailigtas ang kanilang planeta. Nagsimula na ring mabuo muli ang Golden Shield sa atmosfera nito. Habang nangyayari ito, nagpakasasa ang mga Anunnaki sa kanilang pamamalagi sa daigdig. Nagtayo sila ng mga mararangyang palasyo at malalawak na hardin para sa kanilang sarili. Ang mga tao ang nagsilbing lingkod nila, hindi lamang sa pagmimina, kundi pati na rin sa pagsasaka, pag-aalaga ng hayop, at paglilinis ng mga tahanan ng mga Diyos. Tila perpekto na ang lahat,
ngunit may isang malaking pagkukulang. Noong una, nilikha ang mga tao bilang mga hybrid at gaya ng mga mula sa kalikasan, hindi sila may kakayahang magpalahi. Kailangan pang likhain ang bawat tao sa loob ng laboratorio sa tulong ng mga Diyosang inkubador, isang prosesong napakabagal at hindi praktikal. Dahil dito, nagpasya si Enki na gumawa ng isa pang genetic modification. Binigyan niya ang mga tao ng kakayahang magparami ng kusa. Ito ang naging mitsa ng malaking pagbabago. Dito nakamit ng sangkatauhan ang tunay na alab ng buhay. Subalit ang desisyong ito ay nagdala ng mga kahihinat ng walang sinuman ang nakakaalam. Nang magkaroon ng kakayahang magpakarami ang mga tao, mabilis silang kumalat sa buong mundo. Hindi nila kailangan ng mahabang buhay tulad ng mga Diyos. Mabilis silang nabuhay at dumami ng husto sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi nagtagal, halos mapuno na ang daigdig. Hindi na sila nagkakasya sa mga minahan, kaya naman nagsimula silang magtayo ng sariling mga pamayanan sa paligid ng mga lungsod ng mga Anunnaki. Naging napakaingay ng paligid, isang ingay na hindi na matagalan. Si Enlil, ang pinuno ng daigdig, ay halos sumabog sa galit. Napakahalaga sa kanya ng katahimikan at kaayusan, ngunit ngayon, sa tapat mismo ng kanyang bintana, milyon-milyong tao ang walang tigil sa pagsigaw, pag-awit at pag-aaway. Isipin mo na lang ang sitwasyong ito. Nagrenta ka ng isang maliit na bahay sa gitna ng kagubatan para sana mag-relax. Pero makalipas lang ang isang taon, ang tahimik na paraisong iyon ay naging isang maingay na lungsod na puno ng traffic at gulo. Ganyan ang naramdaman ni Enlil. Para sa kanya, ang mga tao ay naging abala na lamang. Parang mga insektong biglang naglipana sa kung saan-saan. Bukod dito, nagsimula ng humingi ng mas maraming pagkain ang mga tao. Pinutol nila ang mga kagubatan at inubos ang yaman ng lupa sa paligid ng mga lungsod. Para kay Enlil, tapos na ang misyon ng sangkatauhan. Sapat na ang nakuhang ginto. Kaya panahon na para itapon ang mga kasangkapang ito na nagbibigay lamang ng sakit sa ulo. Dahil dito, lalong lumala ang tensyon at hidwaan sa pagitan nina Enki at Enlil. Dito natin makikita ang dalawang magkaibang pananaw ng mga Diyos sa sangkatauhan. Para kay Enlil, isa siyang mahigpit na tagapamahala. Ang tingin niya sa tao, kasangkapan lang na pwedeng palitan. Isang kagamitang kapag nasira o hindi na kailangan, itinatapon na lang. Pero si Enki, siya ang manlilikha. Itinuring niya ang mga tao bilang sariling mga anak. Ipinagmalaki niya ang ating talino. Patago niyang tinuruan ang sangkatauhan ng iba't ibang kasanayan, mula sa pagsasaka hanggang sa medisina. Sa mga sinaunang tekstong Sumerian, paulit-ulit ang temang ito. Laging pinoprotektahan ni Enki ang tao laban sa galit ng ibang mga Diyos. Burahin na natin ang maling akala na ang mga Diyos noong unang panahon ay iisa ang layunin. Ang totoo, puno ng politika at intriga sa pagitan ng mga Anunnaki. Naging parang mga piyesa lang ang tao sa malaking laro ng dalawang magkapatid. Gusto ni Enki na umunlad ang tao at maging isang malayang species. Pero si Enlil, takot siya. Takot siya na kapag naging masyadong matalino ang mga tao, malalaman nilang may kahinaan din ang mga Diyos. Ayaw niyang magkaroon ng panibagong rebelyon. Kaya naman, nagpasya siyang gumawa ng isang radikal na hakbang. Pinlano niya ang isang malawakang paglipol, isang genocide. Nalaman ni Enlil ang tungkol sa isang napakalaking sakuna mula sa kalawakan
na papalapit sa daigdig. Masyadong lalapit ang planetang Nibiru sa ating mundo at ang grabidad nito ay magdudulot ng dambuhalang daluyong at pag-usog ng mga polo. Isang higanteng tsunami ang lalamon sa buong ibabaw ng lupa. Agad na ipinatawag ni Enlil ang konseho ng mga Diyos. Iniutos niya sa lahat ng mga Anunnaki na sumakay sa kanilang mga sasakyang pangkalawakan at maghintay sa orbit hanggang sa lumipas ang panganib. Ngunit ang mga tao ay iniwan niya sa tiyak na kamatayan. Pinilit niya ang lahat ng mga Diyos na sumumpa na walang sinuman ang magbabala sa sangkatauhan tungkol sa darating na dilubyo. Para kay Enlil, ito ang perpektong plano. Mananatiling malinis ang kanyang mga kamay dahil kalikasan mismo ang uubos sa maiingay at mabilis na dumaraming mga alipin. Mabigat man sa loob, napilitang sumumpa si Enki. Hindi niya kayang suwayin ng hayagan ang kanilang kataas-taasang pinuno, subalit hindi rin niya kayang pabayaan ang kanyang pinakadakilang likha. Dito na pumasok ang talino ni Enki bilang isang siyentista. Nakahanap siya ng butas sa kanyang sumpa. Nagpasya siyang iligtas ang kahit isang tao man lang. Isang malinaw na halimbawa ng madayang paggamit sa batas. Hindi direktang kinausap ni Enki ang tao. Mas naging tuso ang kanyang naging paraan. Nagpunta si Enki sa isang dampanggawa sa tambo, kung saan himbing na natutulog ang kaniyang pinakatapat at pinakamatalinong pari. Ang pangalan niya ay Yusudra, na mas kilala natin sa Biblia bilang si Noe. Tumayo si Enki sa likod ng dingding na tambo, at doon, hindi sa tao siya direktang nagwika, kundi sa mismong dingding. Sabi niya, "Makinig ka sa akin, dingding na tambo. Gumawa ka ng isang dambuhalang sasakyang pandagat. Balutin mo ito ng liyabe sa loob at labas. Isama mo ang iyong pamilya, ang mga binhi ng lahat ng halaman, at ang DNA ng bawat hayop." Isipin ninyo, sa mga sinaunang kasulatan, binanggit ang terminong binhi ng buhay. Para sa maraming modernong mananaliksik, isa itong pahiwatig sa isang DNA bank. Imbes na literal na pagpapasakay lamang ng mga hayop sa loob ng barko. Naunawaan ni Yusudra ang lahat. Palihim niyang binuo ang isang higanteng sasakyang kaya ring lumubog sa ilalim ng tubig. Pinagtawanan siya ng kaniyang mga kapitbahay. Bakit ka gagawa ng barko kung wala namang dagat sa malapit? Pero hindi siya tumigil. Maya-maya pa, binalot na ng madidilim na ulap ang kalangitan. Nagsimulang mayanig ang lupa. Parating na ang dakilang baha. Mabilis na tumaas ang tubig sa nakapangingilabot na bilis. At habang nangyayari ang lahat ng ito, pinagmamasdan lamang sila ng mga Anunnaki mula sa kalawakan. Mula sa kalawakan, pinanood ng mga Diyos ang dambuhalang alon habang nilalamon nito ang kanilang mga lungsod. Eridu, Nippur, Uruk, ang lahat ng maringal na templo at sigurat ay tuluyang lumubog sa nagngangalit na agos, rinig hanggang sa itaas ang hiyaw ng milyon-milyong tao. Doon ay may nangyaring hindi inaasahan. Ang mga Diyos, maging ang mga pumanig kay Enlil, ay nagsimulang umiyak. Napagtanto nila ang isang malagim na katotohanan. Pinuksan nila ang mismong mga nagpapakain sa kanila. Ang mga tao ang nagtatanim ng trigo. Sila ang nag-aalay ng karne bilang sakripisyo. Sila ang nagbubuhos ng alak para sa kanila. At ngayon, naiwang gutom ang mga Diyos sa loob ng kanilang malalamig na bakal na sasakyan. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng pag-asa ng mga nasa itaas sa mga ordinaryong manggagawa. Alisin mo ang mga trabahador
at titigil ang takbo ng pabrika. Wala nang makakain ang direktor. Noon na intindihan ng mga Anunnaki na kung wala ang sangkatauhan, wala na rin ang kanilang marangyang buhay sa daigdig. Maging si Enlil ay binalot ng lungkot. Alam niyang nagpadalos-dalos siya. Nalinis nga ang planeta, ngunit ito naman ay naging hungkag at wala nang silbi. Maraming araw na nagngalit ang unos hanggang sa wakas. Nagsimula na ring humupa ang baha. Sumadsad ang sasakyang dagat ni Ziusudra sa tuktok ng kaisa-isang bundok na hindi nilamon ng baha. Binuksan niya ang mga pinto nito at humakbang palabas sa lupang balot ng putik at bakas ng pagkawasak. Ang unang ginawa ni Ziusudra ay nagsindi ng apoy at nag-ihaw ng karne bilang pasasalamat sa kanyang kaligtasan. Ang samyo ng inihaw na karne ay pumailan lang sa himpapawid. Ang mga Diyos na nagugutom habang nasa kalawakan ay agad na naramdaman ang bango nito. Ayon sa mga kasulatang Sumerian, nagdagsaan ang mga Diyos sa amoy na iyon na parang mga langaw. Muli silang bumaba sa daigdig. Nagnitngit sa galit si Enlil nang makitang may nakaligtas pa pala. Napagtanto niyang nalinlang siya ni Enki. Ngunit pinagtanggol ng ibang mga Diyos ang sangkatauhan. Sabi nila kay Enlil, "Masdan mo, nag-aalay sila sa atin ng pagkain. Hayaan mo na silang mamuhay ng payapa." Dahil dito, lumambot ang puso ni Enlil at binasbasan niya si Ziusudra. Gumawa siya ng bagong kasunduan sa sangkatauhan. Mula sa sandaling iyon, ang mga tao ay hindi na lamang mga simpleng trabahador sa minahan. Umakyat sa bagong antas ang ugnayan sa pagitan ng mga Diyos at ng tao. Natapos na ang panahon ng ginto, at dito na nagsimula ang panahon ng mga relihiyon. Nagpasya ang mga Anunnaki na hindi na makipamuhay ng direkta sa mga tao sa iisang lungsod. Masyado raw itong magulo at nakakapagod para sa kanila. Sa halip, pinili nilang maging mga lihim na tagapamahala mula sa malayo. Dito nagmula ang konsepto na ang pagkahari ay bumaba mula sa langit. Pumili ang mga Diyos ng mga kinatawan mula sa sangkatauhan, ang mga hari. Kadalasan, ang mga haring ito ay may dugong Diyos, mga anak ng mga Diyos sa mga mortal na kababaihan. Sila ang nagsilbing tulay sa pagitan ng mga Anunnaki at ng buong mundo. Inutusan ang mga tao na magtayo ng mga sigurat, ang malalaking piramide na tila hagdan patungo sa langit. Sa katunayan, ang mga ito ay nagsilbing marangyang tahanan ng mga Diyos kung saan nagiiwan ang mga tao ng pagkain at inumin bilang alay. Bilang kapalit, ibinahagi ng mga Diyos sa mga hari ang teknolohiya, mga batas, at proteksyon laban sa mga kaaway. Kung iisipin, para itong isang franchise system. Britina anisu vaniday tuma, ipinahiram ng mga Anunnaki ang kanilang brand at kaalaman sa mga tao. At bilang kabayaran, tumatanggap sila ng porsyento sa anyo ng mga buwis at sakripisyo. Ang sangkatauhan ay naging tila mga tauhan lamang para sa kanilang mga hindi nakikitang amo. Natuto tayong magbungkal ng lupa, magtayo ng mga lungsod, at magsulat sa luwad. Dito nagsimula ang sibilisasyon sa paraang itinuturo sa atin sa mga aklat ng kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging madalang ang pagpapakita ng mga Anunnaki. Bihira na silang bumisita sa ating mundo. May mga sinaunang kasulatan na nagpapahiwatig na nagkaroon sila ng matitinding alitan para sa kapangyarihan at kontrol sa daigdig. Gumamit sila ng mga nakapangingilabot na sandata. Ang paglalarawan sa tinatawag na masamang hangin na tumupok sa lungsod ng Ur ay hawig na hawig sa epekto ng radioactive contamination.
nalagas ang buhok ng mga tao at naging lason ang mga katubigan. Panahon na para baguhin ang ating pananaw. Maaaring ang pagbagsak ng mga dakilang lungsod ng Sumer ay hindi dahil sa tagtuyot, kundi bunga ng mga makabagong armas na ginamit ng mga Diyos sa gitna ng kanilang digmaan. Sa huli, nagpasya ang mga Anunnaki na lisanin ang daigdig. Naubos na ang mga deposito ng ginto at nagbago na rin ang klima. Iniwan nila ang pamamahala sa ating planeta sa kamay ng mga mortal na hari at tuluyang naglaho sa kalangitan sakay ng kanilang mga naglalagablab na karwahe. Ngunit nangako silang babalik. Ang alaala ng mga Diyos na pumanhik sa langit ay nanatiling buhay sa ating kamalayan. Hanggang na ngayon, patuloy pa rin tayong nakatingin sa kalawakan, naghihintay ng mga kasagutan. Ngayon, tingnan naman natin ang kwentong ito sa pananaw ng modernong siyensya. Mayroong isang misteryosong puwang sa ating DNA na tinatawag ng mga eksperto na bottleneck. Noong nakalipas na mga 200,000 taon, biglang naglaho ang malaking bahagi ng genetic diversity ng tao. Para bang iilang libo na lang ang natira sa atin, at sa kanila nagmula ang buong sangkatauhan ngayon. At sa mismong panahong iyon, biglang lumaki ang sukat ng ating utak. Natuto tayong magsalita, nagkaroon tayo ng kamalayan sa ating sarili. Para sa mga naniniwala sa teorya ng mga Anunnaki, ito ay malinaw na ebidensya ng genetic intervention ni Enki. Siyempre, para sa mga siyentipiko, paliwanag nila rito ay ang pagsabog ng mga supervolkano o pagbabago sa klima. Pero aminin natin, nakapagtataka ang timing nito. Isang biglaang pagtalon sa ebolusyon na hindi pasok sa unti-unting teorya ni Darwin. Isang malinaw na halimbawa, para bang may nag-install ng isang bagong-bagong operating system sa isang lumang computer nang hindi na dumaan sa kahit anong update. Nakakamangha ang ating pagkahumaling sa ginto. Masyadong malambot ang metal na ito. Hindi ka makakagawa nito ng matibay na palakol o araro. Para sa mga sinaunang tao, wala itong direktang silbi para mabuhay. Mas mahalaga sa pang-araw-araw ang tanso o bronse. Pero simulat sa pool, tila nababaliw na ang sangkatauhan sa ginto. Likas nating nararamdaman na ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ipinapalamuti natin ito sa ating mga templo. Bakit? Lalo na kung hindi naman tayo mga minero mula sa kalawakan. Marahil ang programang ito ay sadyang itinanim sa ating kamalayan ng mga lumikha sa atin. Hanapin ang ginto. Ipunin ang ginto. Ialay sa mga Diyos. Hanggang ngayon, ang ekonomiya ng mundo ay nakadepende pa rin sa mga reserbang ginto na nakatago sa malalalim na vault. Isa itong ugnayan na tila walang lohika. At dito, nagbibigay ng sagot ang mito ng mga Sumerian tungkol sa mga Anunnaki. Isang paliwanag na bagamat parang pantasya, ay tila may katotohanan. Ginagawa lang natin ang pakay kung bakit tayo nilikha. Patuloy tayong nag-iipon ng yaman para sa mga Diyos na matagal na tayong iniwan. Ano nga ba talaga ang mga tekstong Sumerian? Isa ba itong makasaysayang tala ng mga mismong nakasaksi o isa lamang magandang metapora? Para sa mga arkeologo, ang mga Anunnaki ay simbolo lang ng puwersa ng kalikasan. Si Enki ang tubig tabang at si Enlil naman ang hangin at bagyo. Ang kwento ng paglikha sa tao mula sa putik ay isa lamang mitolohiyang nagpapaliwanag sa ating ugnayan sa mundo. Ngunit para kay Zechariah Sitchin at sa kanyang mga tagasunod, hindi basta-basta nag-iimbento ang mga sinaunang tao. Isinalaysay nila ang kung ano ang mismong nakita nila.
mga rocket, gene engineering, at mga pinunong nagmula sa ibang planeta, hindi pa natin tuluyang mapapatunayan o mapapabulaanan ang mga teoryang ito. Pero ang mismong misteryong ito ang nagpapakulay sa ating kasaysayan. Pinapaisip tayo nito kung totoo nga ba ang opisyal na bersyon ng ating pinagmulan. Binibigyan tayo nito ng pagkakataong maramdaman na bahagi tayo ng isang malawak na laro sa kalawakan. Hindi lang tayo basta mga primatong bumaba mula sa puno. Tayo ay mga anak ng mga bituin na nilikha para sa isang espesyal na layunin. Ito ang kamangha-mangha at tila magkakasalungat na kwentong nakatago sa mga sinaunang tablet ng Sumeria. Mula sa pagmimina ng ginto sa isang mailap na planeta hanggang sa kauna-unahang eksperimento sa paglikha sa tao. Mula sa pag-aalsa ng mga Diyos hanggang sa malaking baha. Ang pinakanakakamangha sa kwentong ito ay kung paano nagtutugma ang ating makabagong teknolohiya sa mga sinaunang mito. Genetic engineering, paglalakbay sa kalawakan, at pagkuha ng yaman mula sa mga asteroid. Ngayon, ginagawa natin ang eksaktong mga bagay na ayon sa alamat ay ginawa na ng mga Anunnaki milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Marahil, sinusundan lang natin ang kanilang mga yapak. Umuunlad tayo para balang araw. Tayo naman ang magsilbing mga Diyos para sa ibang mga mundo. At ito ang tunay na rurok ng ating kasaysayan. Hindi tayo mga alipin. Tayo ay mga mag-aaral na unti-unti nang hihigit sa ating mga lumikha. Ang ating ebolusyon ay hindi isang tsamba o aksidente, kundi isang engrandeng proyekto na patuloy na nagaganap sa harap mismo ng ating mga mata. Salamat sa pagsama sa akin at sa paglubog sa kwentong ito bago matulog. Sana ay mabigyan kayo ng bagong pananaw ng misteryong ito sa tuwing titingin kayo sa kalangitan sa gabi. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, siguraduhing mag-subscribe sa ating channel at i-like ang video na ito. Malaking tulong ito para patuloy kaming makabuo ng mga ganitong istorya. At huwag kalimutang mag-comment. Ano sa palagay ninyo? Tayo ba ay bunga ng likas na ebolusyon o tayo ay isang genetic project ng mga dayuhan mula sa kalawakan? Inaabangan ko ang inyong mga saloobin. Magandang gabi.